Inabot na madaling araw ang kilos protesta kontra katiwalian sa labas ng isang executive village sa Makati. May unang balita live si EJ Gomez. EJ. Igan, magdamagan nga ang protestang isinagawa rito sa harap ng Arnaiz Gate sa Dasmariñas Village, Makati City. Sa ilang punto ng protesta, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga pulis at rallyista. Hanggang kailan kayo maging bingi-bingihan? Hanggang kailan kayo magbulag-bulagan sa nangyayaring panakawan sa ating bansa? Yan ang paulit-ulit na sigaw ng mga grupong magdamagang nagprotesta laban sa Administrasyong Marcos at sa umano'y korupsyon sa gobyerno. Panawagan nila, ibalik ang mga ninakaw na pera ng taong bayan. Ang mga kasama sa rally, unang nagmarcha mula Maynila patungong Makati City. Kabilang si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Araw-araw daw nilang gagawin ang protesta sa harap ng mga pinakamayayamang subdivision kung saan nakatira umano ang mga congressman. Ngayon, sila naman yung makakaramdam ng feeling na yung kalaban nila, yung mga naghahanap ng hustisya ay nasa labas na ng mga gates nila. Panawagan niya sa Pangulo, We believed in you, all of us did actually. We all thought you would make things better, but things are not better. Sobrang dami nang nawala ng tiwala sa kanya, and I think it's time for him to resign. Kailan pa kayo magising sa katotohanan? Walang nakasaad sa konstitusyon natin na kampihan ninyo ang mga politikong magnanakaw. mag-aalas 12 ng hating gabi, dumating ang dagdag ng mga pulis. Pasado alas 12:30 kanina, bumuhos ang ulan. Unti-unting nabawasan ang mga nagpoprotesta hanggang umabot na lang sa humigit kumulang 50 ang natira. Kabilang sa kanila ang 2 senior citizen. Nang magsimulang mag-ingay muli ang mga nagprotesta, nagbarikada muli ang PNP. Namuo ang tensyon sa pagitan ng mga rallyista at mga pulis. Ayon sa PNP, humigit kumulang 200 pulis ang nakadeploy sa magdamagang protesta ng nasa 200 rallyista. We are observing maximum tolerance. But the problem is wala namang humaharap na organizer. We are trying to to prevent them from getting close to the gate. Kasi mga private private property to. Anyway, nalabas naman nila yung kanilang hininaing . Pasado alas 3 naman, nagsindi ng kandila ang mga nagprotesta para sa kanilang prayer vigil. Igan, pasado alas 4 kanina nang isa-isang mag-alisan yung mga rallyista rito sa harap nitong Arnaiz Gate. Sa mga puntong ito, wala na tayong nakikitang protester pero may mga police mobile at ilang PNP personnel pa rin ang nagmomonitor dito sa lugar. Samantala, sinusubukan pa nating kunan ng pahayagang Malacanang tungkol sa protesta. At yan, ang unang balita mula rito sa Makati City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Nandito po tayo ngayon sa harap nitong Tarragona Municipal Hall. Ito po yan nagsilbing tent city dahil dito inilikas yung mga kababayan natin na naapektuhan ng paglindol nitong nakalipas na Biyernes. At bakit po sila kailangan ilikas? Dahil yung dapat na pagdadalhan sa kanila yung Regional Evacuation Center at ang Municipal Evacuation Center ay napinsala po. Hindi ho sila pwedeng pagtigilan ng mga tao. Yan. Kaya ipinasya ho ng lokal na pamahalaan na maglagay na lamang ng tent city dito para dito ho tumigil yung mga kababayan natin na kailangan lumikas mula sa kanilang mga tahanan. At kaugnay ho niyan, makakakusap po natin si Mayor Art Benji Bulaong. Siya po ay nakapag-ikot-ikot na, nagkaroon na ng assessment. Sabi niyo, Mayor, yung pong Regional Evacuation Center at Municipal Evacuation Center nagkaroon na ho ng assessment at Code Red. Ano ibig sabihin nun? Yes po, naka-Code Red po lahat nitong Regional Evacuation Center at saka Municipal Evacuation Center. Meaning hindi po pwedeng pasukan, hindi pwedeng tigilan ng mga ating evacuees. Kaya pinili na lang po namin na mag-establish po ng tent city dito po sa plaza ng munisipyo ng Tarragona. Ano po yung tinamong pinsala nung dalawang
evacuation center? May mga structural problems po, no? May mga bitak-bitak yung mga beams and yung mga haligi medyo hindi na po stable siya. Kaya nirecommend na po ng local government na hindi po siya pwedeng pagtirahan pa ng ating mga kababayan. So ngayon, temporarily dito muna sila sa Tent City. Pero paano ho yung mga talagang wala na hong babalikan dahil matindi ho yung pinsala ng kanilang mga bahay? Yes, so for the meantime, meron po tayong 65 families po. Ito po yung apektado doon sa totally damaged na mga bahay. Meaning wala na silang babalik ang mga bahay. Kaya temporarily dito sila while waiting for the modular houses na gagawin din po ng local government para po temporary ding makapag-stay. And aantayin po natin yung mga housing projects na ibibigay po ng national government with the partnership po ng local government. Kumusta naman po yung pagbabahagi natin ng relief goods do sa mga kababayan nating nagsilikas dito? Sapat ho ba o may pangangailangan pa na kailangan manggaling mula sa national government? Sa ngayon po, sapat naman po yung ating mga relief goods. Meron po tayong sufficient supply. Ang tinitingnan namin ang sustainability po ng supply, no? Right after a few days from now. Anyway, very supportive naman po yung national government. Meron din po tayong mga private partners and the local government as well are working together po para ma-address natin yung mga concerns. Nagpaabot na ho ba ng tulong ang national government, Mayor? Yes po, nandito po, if you can notice sa ating sa ground, meron po dito DSWD, meron po Philippine Red Cross, and the local government, may provincial government na din po na tumutulong po sa atin. Ano po ang sa ngayon immediate needs ng mga kababayan natin na nandito? Sa ngayon po, ito nga po, itong modular na tirahan po ng ating totally damaged families affected at saka po pagkain. Yun lang po, pwede po nating masabing masustain natin pag may enough na pagkain. Sa ngayon, okay pa naman po. Mayor, kasi may nauuso ngayon yung parang influenza-like symptoms, ano? At medyo lagana po ngayon yan. Ngayon, magkakasama ho sila sa mga tent. Paano natin matitiyak na hindi ho sila maapektuhan? May naka-standby po kasi nag-activate tayo ng incident management team. Kasama na po doon yung ating medical team. Daily po, naka-standby yan sila, 24 hours actually dito. Ang team ay naka-antabay, naka-subaybay po sa lahat ng mga hinaing po ng ating mga... Etong mga minor lang na mga health issues na na-address naman po natin kasi nga po meron tayong mga standby doctors and other medical professionals. So paano gagawin natin doon sa mga kababayan natin na wala na ho talagang babalik ang mga bahay? Ano ho ang binibigay ninyo advisory sa kanila? Dahil yung iba ho talagang takot na. Siyempre kung kahit may bahagyang bitak lang yung bahay nila dahil nagkakaroon pa ng aftershock, hindi ho muna sila babalik. Yes po ma'am. Sa ngayon meron kaming more or less 2,252 na families na naka-evacuate ngayon sa iba-ibang barangays. Hindi nga po natin sila pwedeng persahing bumalik kaya binibigyan na din po natin ng interventions po. Opo. Pangulo Mayor, yun yung sinabi niyo na damage code red yung Regional Evacuation Center at ang Municipal Evacuation Center. Ano ngayon ang plano? Ano hong gagawin doon para mapakinabangan? May assessment ng ginawa si DPWH and other agencies. Meron ding recommendations po. I think DPWH is recommending an immediate repair para po repair or maybe reconstruction o depende po sa magiging recommendation po ng DPWH at saka ng local government. Okay, maraming salamat po si Mayor Art Benjime Bulaong po ng Tarragona, Davao Oriental at inantabayanan nga po nila ang pagdating dito ni Pangulong Bongbong Marcos na nagsabi na pupunta ho dito at para humakita ang pinsalang inabot ng Tarragona at gayon din ay malaman kung ano ang magiging pangangailangan ng ating mga kababayan dito po sa Tarragona, Davao Oriental. Mula po rito sa Tarragona, back to studio po tayo. Panibagong takot ang hatid ng magnitude 5.8 na aftershock sa Bogo, Cebu kanina madaling araw. Kabilang sa mga naapektuhan ng mga nilindol ding noon September 30. Ang ilang lumikas sa tent city sa Bogo, nananatili muna sa labas sa mga tent. Sinuri naman ng Philippine Red Cross ang kanilang sitwasyon. Sa Cebu City naman, lumikas mula sa mga gusali ang mga empleyado na ilang kumpanya kasunod ng pagyanig. Sa kalsada, muna sila nagpalipas ng oras. Idineklara na ang state of calamity sa Caraga, Davao Oriental matapos yanigin ng magnitude 7.4 na lindol. Batay sa inisyal na datos ng lokal na pamahalaan, 24 ang sugatan habang mahigit 14,000 individual ang apektado. May unang balita si John D. Esteban ng GMA Regional TV.
Nang yumanig ang magnitude 7.4 na lindol noong Biyernes, di inakala ni Nanay Lubenia na guguho ang bahay sa Barangay Santiago, Caraga, Davao Oriental na ipinundar nilang mag-asawa. Problema ng ilang biktima, hindi lang ang pinsala sa mga bahay, kundi ang naantalang hanap buhay. Nasira rin ng lindol ang simbahan ng Senyor San Salvador del Mundo at ang firewall ng St. Mary's Academy of Caraga. Ang munisipyo di pa magagamit batay sa structural assessment ng municipal engineer. 17 barangay sa Caraga ang apektado kaya nagdeklara ang LGU ng state of calamity. Swerte mi kay wala mi diri kay naami sa Picas Barrio kay fiesta didto. Kay kung naami patay gyud mi mag-asawa. Sa pagkakaron ma'am lisod gyud kaayo kay wala gyud mi makaibalo kung asa mi padulong unsay among buhaton. Basta nga mo karon blanco pa mi karon na trauma gyud mi ma'am sa mga panghitabo. Ang kailangan lang po namin dito ngayon yung mga materyales at saka yung wala po kami pambayad. Kakaya ngayon na wala kaming wala pang panghanap buhay. Paano na yan ngayon? Parang nalilito na po kami. As per instruction ni Mayor Usnan, kami po ay mag-duty muna sa aming gymnasium at saka maglalagay din po kami ng mega tent at doon po namin ilalatag yung mga tables and computers po namin. Basig kuan sa Ginoo. Relax lang tayo. Mga bata ha. Mga bata. Relax lang. Ramdam pa rin ang mga aftershock gaya ng magnitude 5.8 na pagyanig sa gitna ng panayam namin sa byuda ng lolong nasawi sa lindol noong Biyernes sa Davao City. Ang lolo at isa pang nasawing biktima sa Mati, Davao Oriental, dinalaw ni Vice President Sara Duterte. Nakiramay siya at ipinaabot ang assistance ng OVP. Pinayuhan ni VP Sara ang mga Davaoenyong natutroma sa mga pagyanig na sumangguni upang mabigyan ng psychological first aid. Ang Davao City Social Welfare and Development Office sinabing bukas silang magbigay ng psychosocial support services sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod. Okay, para ma-manage nila ang ilahang anxiety o mawala gamay ang ilahang kahadlok unya pag dunay aftershocks. Dili na sila mataranta kung unsa ilang kinahanglan na buhaton. Ayon sa NDRRMC, 8 na ang nasawi sa lindol. Iniulat naman ng DPWH na agad sinimulan ang pag-clear sa mga kalsadang apektado. Wala namang ulat ng matinding pinsala sa mga tulay. Pero ang Manay District Hospital hindi na talaga magagamit at kailangan ng complete reconstruction. Ito ang unang balita, John D. Esteban ng GMA Regional TV para sa GMA Integrated News. May paalala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS sa mga dapat at hindi dapat gawin kapag lumilindol. Kung nasa loob ng gusali o ng bahay, mag-duck, cover and hold. Magtago daw sa ilalim ng matibay na lamesa at tumawak sa mga paa nito. Huwag daw agad tumakbo palabas dahil mas ligtas kung hihinto at protektahan ang inyong ulo. Posible daw kasi magkaroon ng stampede kung sabay-sabay lumabas sa mga tao. Lumayo sa mga bagay na madaling mabasag tulad ng bintana, pati sa mga mabibigat at madaling bumagsak na gamit. Kung abutan naman daw ng lindol sa labas, tiyakin na malayo kayo sa poste o puno na posibleng bumagsak. Huwag din daw tangkain tumawid sa mga tulay, overpass o flyover. Kung nagmamaneho naman ng sasakyan, ihinti muna ito at itabi. Esta Secto Encantadex, mapapanood na po mamaya ang full warrior transformation ng new generation of Sangres. Matatandaan sa mid-season teaser ng Encantadia Chronicles Sangre, ipinasilip ang transformation clips ni na Flamara Faith De Silva, Adamos Kelvin Miranda, Dea Angel Guardian, at Terra Bianca Umali. Inaabangan na yan matapos sumakses ang mga Sangres sa mga pagsubok ni Perena Glyza de Castro. At agawan nilang tawagin ang kanilang mga sandata. Ang iba pang magaganap sa Encantadia Chronicles Sangre, abangan mamaya sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Samantala, kinilala si Nakapuso Primetime King and Queen Dingdong Dantes at Marian Rivera bilang Most Influential Celebrity of the Year ng Eduk Circle. Para yan sa mga advocacy at campaign na binibigyang boses ng Dongyan. Si Marian sa kanyang award-winning na pelikula At
at pagganap sa balota at iba pang kapuso shows. Si Ding Dong naman para sa Be Juan Tama campaign ng GMA Network at pagiging ambassador ng Panatag Pilipinas Disaster Risk Communication Campaign ng Office of Civil Defense. Higit sa pagiging entertaining, tinitiyak daw ng Dongyan na educational at relevant ang kanilang digital content. Ang Educ Circle ay institusyong nagsusulong ng academic excellence at professional development sa communication at related fields. Very conscious talaga kami sa mga nangyayari, especially in social media, na dapat talaga maging responsible. Maging magandang inspirasyon sana kami para sa kanila. Napakadali ng gumawa ng iba't ibang klaseng content. So ito'y paalala na lagi nating piliin kung ano ang tama. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa Unang Balita.